kung may tuturing yung pagkalat po ng fake news dahil po sa epekto po nito, di ba? Nagkakawatak-watak po tayo dahil po sa mga peking balita at kaugnay niyan. Meron ng JAFNAC na binuo ang PNP o yung Joint Anti-Fake News Action Committee na sila po yung hahabol para dun sa mga nagpapakalat po ng fake news at kung makita na may sapat na ebidensya, papanagutin. Ang sabi nga noon ni PNP Chief Marvil, tapos na yung mga araw ng Martes, bilang na yung araw nila dahil ayaw po nila ng Martes. Gusto po nila yung katotohanan. Diba? Kaya nga sinasabi namin dito, labanan ng fake news, dapat totoo. Doon lang po tayo sa totoo mga kapuso. Markado! Philippine Coast Guard mayroon ng Criminal Investigation Manual na magsisilbing gabay para sa maayos na pagpapatupad ng batas. Ayon sa PCG, isinasaalang-alang nito ang Maritime Baseline Law para tukuyin ang mga katubigan ng Pilipinas kung saan maaaring pairalin ng batas. Kaugnay nito, patuloy ang pagsasanay ng mga tauhan ng PCG sa tulong ng Department of Justice para matiyak na matibay ang mga binubuong kaso laban sa mga nahuhuling violator. Markado! Chairman support naman ng Senate Committee on Foreign Relations kaugnay sa investigasyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sinumite na sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Senadora Amy Marcos, pinuno ng komite kasama sa sinumite niya kay Ombudsman Samuel Martires ang kopya ng transcript ng 3 pagdinig na ginawa ng komite. Partikular na pinimbestigahan ng senadora sa ombudsman ang ilang miyembro ng kabinete at Philippine National Police ukol sa pag-aresto ng Interpol kay Duterte batay sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Inirekomenda rin ang pagsusumpa ng reklamong kriminal at administratibo laban kina DL Secretary John Vic Remulla, DJ Secretary Jesus Crispin Remulla, PNP Chief Romel Marbil, PNP CDG Chief Nicolas Torre III at Special Envoy Marcos Lacanilaw. Markado! Malacanang, dumistansya naman sa usapin ng petisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na nagpapabasura ng kanyang kasong crimes against humanity. Ayon kay Palace Press Officer at Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro, ito ay bahagi ng due process at hindi makikialam dito ang pamahalaan. Katuladaan niya ng paulit-ulit ng pahayag ng Malacanang, hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa anumang investigasyon ng ICC dahil wala naman itong jurisdiction sa bansa. Umaasa naman ang kampo ni Duterte na matutugunan ng ICC ang petisyon bilang preliminary matter bago pa man ang itinakdang pagsisimula ng pagdinig sa Setyembre. Habol natin ito mga kapuso. Lalaking nanloob sa isang convenience store arestado sa Rizal. Ang detalye hatid ni Bea Pinlac ng GMA Integrated News. Bea! Mark, arestado ang isang 29 anyos na lalaki matapos mahuli sa aktong pagnanakaw sa isang convenience store sa barangay San Gabriel, Teresa Rizal kahapon ng madaling araw. Ang lalaki, pinasok umano ang tindahan matapos sirain ang bubong nito ayon sa pulisya. Nang mapasok ang convenience store, ang tinarget ng suspect ang vault at cash register. Bigo siyang mabuksan ang mga ito, kaya ang kinuha na lang umano niya 2 pakete ng sigarilyo. Pero lingid sa kanyang kalaman, nakatawag na pala ng pulis ang bantay ng CCTV. Naresto kaagad ang suspect na aminadong pinasok ang convenience store para magnakaw ng alak at sigarilyo. Maharap siya sa kasong robbery. Bagaman siya lang ang nasapul sa CCTV gilid ng naarestong suspect, may isa pa siyang kasabwat na nakatakas. Patuloy pa ang investigasyon ng pulis rito. Mula sa GMA Integrated News, nag-uulat Bea Pinlac para sa Super Radio DZWB, dapat totoo. Salamat sa ulit na yan, Bea Pinlac ng GMA Integrated News. At mga kapuso, dyan na po nagtatapos ang ating balitaan, mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Salamat po sa mga nakasama natin sa panguna ni Aves Medina, nandyan si Romel Balasba, si Karen Tuason, nandyan si Erica at si Erica Escobar, nandyan din si Charles De Lazo. Huwag bibitiw, huwag mawawala tabayanan po susunod na programa Umaga na Balita na kasama si Fernan Gulapa.